mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. 14 na barangay officials sa Haro, Iloilo inireklamo sa ombudsman dahil sa pangungupit sa ayuda. Resolusyon para sa implementasyon ng Open Bycam inaprubahan ng Kamara. Memo sa suspensyon ng pasok sa December 26 at 29. Peke ayon kay Executive Secretary Ralph Recto sa MBC TV correspondence. 7 kabahayan natupok ng apoy sa Bacolod. Sa MBC TV Sports, unang ginto ng Pilipinas sa 33rd SEA Games. Nasungkit ni Justin Kobe Macario sa men's individual freestyle pomse. At sa showbiz pattern, Eddie Gutierrez sumailalim sa spinal procedure sa Singapore. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita, sinampahan ng patong-patong na kasong kriminal at administratibo sa Office of the Ombudsman ang 14 na barangay officials ng Haro, Iloilo sa alegasyong pangungupit mula sa ayuda program. Ayon sa mga complainant, ilan sa kanila ang biglang inalis sa listahan at kung kasali man, bawas na raw ang ayuda ng kanila itong matanggap. Una sa balitang yan, si Val Gonzales. Patong-patong na mga kasong administratibo ang reklamong isinampa ng DSWD sa Office of the Ombudsman laban sa 14 na mga barangay officials mula sa Haro, Iloilo. Ito ay may kinalaman sa pagbabawas o pangungupit sa 10,000 pisong ayuda para sa mga benepisyaryo ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program. Pinangunahan mismo ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pagsasampa ng reklamo ngayong umaga. Ayon kay Secretary Gatchalian, sa 14 na magkakahiwalay na mga reklamo, dawit ang mga barangay officials mula sa 16 na mga barangay ng Haro nangyaring pangungupit ng 10,000 pisong ayuda sa magkakahiwalay na pagkakataon sa AICS distribution na nangyari nito lamang nakalipas na November 7, November 11 at 12. Pagkatapos ng payout, pag uwi ng mga benepisyaryo, kinuwers nila yung mga benepisyaryo na kunin yung porsyento nung payout. Ngayon, may 14 tayong complainant rin and pare-parehas yung kwento nila. Sa 10,000 na ibinigay sa kanilang tulong pinansyal, pilit kunin yung 8,000 hanggang 9,000 pesos. Very consistent yung stories at yung mga individual, hindi sila magkakakilala dahil galing sila sa 16 na barangay at yung kwento nila pare-parehas. Yung mga perpetrators, supposed perpetrators are barangay captains, barangay kagawads, barangay treasurer, barangay appointed officials. 14 yan. Lumalabas sa mga reklamong natatanggap ng DSWD na 7 taon na itong nangyayari na nagsimula noon pang panahon ng pandemic. Kasi dati, ang kinakaltas sa kanila maliit lang na porsyento. Kung 10,000, mayori naiiwan sa kanila. Pero ngayon, binaligtad. Medyo pinilit silang kunin yung mas malaking porsyento kunin sa kanila. That's around 8. Ang natitira na lang sa kanila halos 2,000 or 1,000. Sa panig naman ng Ombudsman, sinabi ni Assistant Ombudsman Miko Clabano na susundin nila ang tamang proseso. Sabi ni Clabano na tagapagsalita rin ng Ombudsman, titingnan pa ng mga graft case investigators kung kailangan magpatupad na agad ng preventive suspension sa mga sangkot na mga barangay officials para hindi nila maimpluwensyahan ang kaso. Sa sandalian ang mayroong makitang sapat na batayan ay aakyat agad nila sa sandigan bayan ng kaso. Bukod sa kasong graft and corruption at abuse of authority, ay nihahandara rin ng DSWD ang kasong kriminal na isasampa sa korte sa Iloilo. Sa ngayon ay hindi pa malinaw sa DSWD kung magkano ang nawaldas o nasayang na pondo, pero batay sa record ng ahensya, aabot sa 200
o 21.6 milyong piso ang inilabas na pondo para sa AIC sa tinutukoy na barangay para sa kabuwang 2,161 mga mahihirap na benepisyaryo. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lusot na sa plenaryo ang implementasyon ng Open Bicameral Conference Committee kung saan bubuksan sa publiko ang deliberasyon ng 2026 National Budget sa pamamagitan ng live streaming. Ayon kay House Appropriations Committee Chairperson Representative Micaela Swansing, bahagi ito ng kanilang commitment para sa mas malinis at mas transparent na pagpasa ng pambansang pondo, lalo na sa harap ng isyu ng katiwalian. Magbabalita si Milky Regunan. Pinagtibay na ng Kamara ang House Concurrent Resolution No. 8 para sa implementasyon ng Open BICAM. Ang pagpasa ay kasunod ng pagsisimula ngayon ng pagsalang sa BICAM ng 2026 proposed national budget na nagkakalaga ng 6.793 trillion pesos. Una nang sinabi ni Representative Micaela Swansing ng Nueva Ecija, Chair ng House Committee on Appropriations, committed ang Kamara sa panawagan ng transparency sa pagtalakay sa pambansang pondo para sa susunod na taon. Ayon kay Swansing, noon pa man, malinaw ang posisyon ng Kamara na suporta ng panukalang live stream ng BICAM. Kasunod naman na unang desisyon ng komite na buwagin na ang small committee. Pinaniniwalaan kasi na sa small committee umano nagaganap ang insertions at nang lumantad ang flood control scam, lumakas ang panawagan na maging bukas ang Senado at Kamara sa budget deliberations lalo na pagdating sa BICAM. Bilang reaksyon, sinabi ni Representative Leila De Lima ng mamayang Liberal Party List, ang napagtibay na resolusyon ay hakbang sa mas transparent na pambansang budget dahil magkakaroon na ng akses ang publiko sa BICAM proceedings. Dagdag pa ni De Lima, makatutulong ito upang maiwasan na maulit ang mga anomalya na nangyari umano sa BICAM deliberations noong 2025 national budget. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinabulaan na naman ng Bureau of Corrections o Bucor ang mga report na nakatatanggap umano ng special treatment si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Correctional Institution for Women. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Katapang, kasalukuyang nasa 5 araw na quarantine period si Guo matapos ilipat ng BJMP noong December 6. Taliwas sa mga ulat, hindi anya pinapayagan ng dating mayora na gumamit ng personal cellphone. Sabi ni Katapang, subject si Guo at iba pang inmate ng pare-parehong regulations at restrictions. Walang special privileges sa record ng CIW. Tanging lawyers o legal counsel niya lang ang pinapayagang bumisita alinsunod sa health and security protocols. Ginawa ni Katapang ang pahayag matapos ang anyay malisyoso at walang batayang reports na ipinapadala sa media ng walang malinaw na attribution. Pinahihigpitan ni Senator Risa Ontiveros ang proseso ng asylum application laban sa mga sindikato mula China na sinasamantala umano ang maluwag na proseso sa Pilipinas. Marami anya sa mga asylum applicant mula China ang nabibigyang proteksyon kahit sangkot ang mga ito sa iligal na aktibidad gaya ng underground pogo operations. Tinutukan yan ni Raymond Dadpaas. Nanawagan si Senador Risa Hontiveros sa pamahalaan na protektahan ang asylum process ng bansa laban sa pang-aabuso ng mga sindikato mula sa China. Ito ay kasunod ng kanyang inilahad sa kanyang privilege speech kagabi na modus ng mga kriminal mula sa China na nagkakanlong sa Pilipinas gamit ang asylum process. Ilang mga sangkot sa mga krimen sa China nagtatago sa Pilipinas at dito ay pinagpapatuloy ang kanilang mga criminal activities ang hindi ma-report dahil sa application nila ng asylum. Aminado si Hontiveros na ang Pilipinas ay nagbibigay ng asylum at kinukupkup ang mga biktima ng pagmamalupit sa kanilang bansa. Gaya ng ginawa ng Pilipinas na pagkupkup noon sa mga Hudyo noong Holocaust, Vietnamese boat people, mga Hindu noong panahon ng partition, Syrian,
Palestinian at mga Rohingya refugees. Ngunit kakaiba sa mga Chinese national dahil ang mga aplikante ay pawang sangkot sa mga illegal activities gaya ng nahuli nitong December 3 na si Lin Xiangjian na nagpapatakbo ng mga underground pogo operation sa bansa. Wala pang 24 oras ay nakakuha na ng protection dahil nag-apply ng asylum. Ang kanyang kaso ay kalintulad ng mga naunang iba pang naaresto na nasa Interpol Red Notice List o wanted sa China dahil sa iba't ibang krimen. Ito ang ginawang dahilan kung bakit hindi na proseso ang kanyang deportation. Isang araw lang, Mr. President. Isang araw. Nagpanggap siyang nangangailangan ng pagkupkop ng Pilipinas at kaya tinuring umano na biktima ng political persecution sa China. I have further evidence to prove that this is not an isolated loophole. This is an insidious pattern, a modus, a deliberate exploitation of our asylum system. Duda si Hontiveros na kaso lamang ng kapabayaan ang nangyari kundi ito ay isang kaso na naman ng katiwalian. Dapat imbestigahan ito ng Senado upang matukoy kung anong ahensya ng gobyerno o kaya ay sino ang mga nagpabaya. Kapabayaan ba o katiwalian? Why am I more inclined to believe that something fishy is happening? Well, Mr. President, nung ako po'y nagtanong sa DOJ budget hearing, ang sabi sa akin ay 1 year hanggang 2 years ang average time ng pag-process ng refugee application. Pero itong mga ito, halos 2 months lang. Si Mr. Yin, 1 month lang. Ang nakakakaba pa, most of these bad actors are still in the Philippines, free to continue criminal activities while enjoying the mantle of protection of our refugee system. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, tinawag ng Malacanang na peke ang kumakalat na memorandum kaugnay sa suspensyon ng pasok sa government offices sa December 26 at 29. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, peke o hindi totoo ang kumakalat na Memorandum Circular Number 47 na may lagdapan niya. Sa nasabing memo, idinedeklara ang suspensyon ng klase sa buong bansa o suspensyon ng pasok sa trabaho sa buong bansa sa December 26 at 29 upang bigyan umano ng karagdagang oras ang mga kawani na makasama ang kanilang pamilya ngayong holiday season. Base sa Official Gazette, tanging December 24 o bisperas ng Pasko, December 25 o Christmas Day, December 31 o huling araw ng taon at January 1 lang ang deklaradong holiday. Kasado na sa Lunes, December 15 ang full alert status ng pambansang pulisya bilang paghahanda sa ligtas na pagsalubong ng Pasko at Bagong Taon. Higit 70,000 pulis ang ide-deploy sa buong bansa kung saan tututukan ang mga simbahan at mga kilalang pasyalan na pinakadinarayo tuwing holidays. Ang mga detalye alamin sa report ni Edniel Parosa. Magdedeklara ng pinakamataas na full alert status sa pambansang pulisya para sa Ligtas Paskuhan 2025. Ayon kay Acting PNP Chief, Police General Jose Melencio Nartates Jr., 70,744 na tauhan ng hanay ang kasama sa nationwide deployment. Susuportahan sila ng 6,872 auxiliary unit at 24,526 assets sa mga bahay-sambahan, pasyalan at mga designated firecracker zone. Partikular na tututukan ng PNP ay ang bisperas ng Pasko at Bagong Taon kung kailan inaasahan nagdagsa ng publiko. Kayo din ang paggamit ng paputok na target na umanong i-minimize. Kaugnay nito, nagbabala si Nartates na umiiral pa rin ang one-strike policy sa mga commander na hindi mapupulis ang kanilang tao, lalo na sa indiscriminate na pagpapaputok ng baril. Wala namang binanggit ang opisyal sa pagbusal ng service firearm na magugunitang matagal ng inabandonang tradisyon ng PNP. Itataas ang full alert sa buong bansa simula sa 15 ng Disyembre. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH,
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matagumpay ang pagbubukas ng kampanya ng Pilipinas sa 33rd SEA Games. Salamat sa unang ginto mula sa freestyle pomsey ni Justin Kobe Macario. Yan at ang iba pang update sa 33rd SEA Games, ihahatid ni Matchpoint Mili Borja. Formal nang binuksan noong Miyerkules ang 2025 Southeast Asian Games sa Thailand. Naghatid ng unang gintong medalya si Justin Kobe Macario sa freestyle pomsey, habang ang women's 4x100 meter freestyle relay team na binubuo nila Olympian Kayla Sanchez, Chloe Isleta, Shandy Chua at Heather White ang nagpanalo ng ikalawang ginto ng bansa. Nauna namang nakasungkit ng unang medalya sa biennial meet si John Derek Farr na nagkamit ng bronze sa mountain bike downhill event, habang nagtapos ng pilak si Gian Santos sa men's 200 meter individual medley. Nag-ambag ang taekwondo ng karagdagang medalya, kabilang ang pilak ng trio na sina Rodolfo Reyes, King Nash Alcario at Ian Corton sa men's recognized pomsey. Nagdagdag din ng bronze ang Patrick Perez Josel Ninobla pair sa recognized pomsey at ang grupo ni Macario, Jus Yape, Darius Venerable at Jana Oliva sa mixed freestyle pomsey. Umabante sa sepak takraw hoop finals ng Philippine women's team matapos matira na lamang ang 4 na kupunan dahil sa pag-urong ng Cambodia. Sa men's division, 4 sa 6 na timang umabante sa finals. Parehong nagtapos sa ikatlong pwesto ang men's at women's teams para sa bronze. Nagbuhat din ng bronze ang Hockey 5S matapos umabante sa semifinals ang parehong squad. Sa chess, nagkamit ng bronze ang men's Mark Rook Team Triple Blitz na sina IM Paulo Bersamina, IM Jem Garcia, GM Daniel Quizon at GM Darwin Lailo. Nagdagdag pa ng bronze si Godwin Langbayan sa men's Jiu-Jitsu 62 kg fighting division matapos talunin ng kapwa Pilipino na si Rajay Dwight Del Rosario para sa bronze medal match. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Update naman tayo sa kasalukuyang medal tally, may kabuang 2 ginto, 2 silver at 9 na bronze ang hawak ng Pilipinas. Nasa ika-6 na pwesto ito habang nangunguna pa rin ang host country na Thailand. Narito mga balitang dapat ninyong abangan. 5 miyembro ng sindikatong sangkot sa nakawan ng motorsiklo sa Quezon City nalansag sa MBC TV Global. Higit kalahating milyong mamamayan sa Thailand at Cambodia nangangamba sa posibleng digmaan. At sa showbiz spotted veteranong aktor na si Eddie Gutierrez sumalang sa spinal operation sa Singapore. Latang yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Isa-isang naaresto sa ikinasang operasyon ng QCPD Station 4 sa Novaliches ang 5 kataong miyembro ng Albia Criminal Gang na responsable umano sa nakawan ng motorsiklo. Ayon kay QCPD Acting District Director Police Colonel Randy Glenn Silvio, ang mga suspect ay naaresto sa isang pre-dawn operation sa ilalim ng Tulyahan Bridge sa Barangay Gulod sa Novaliches. Isinagawa ang hot pursuit operation matapos matanggap ang impormasyon ng pagnanakaw ng grupo sa isang nakaparadang motorsiklo sa Amparo Subdivision. Bukod sa nabawing target na nakaw na sasakyan, nakasamsampa ang pulisya ng ilang karnap na motorsiklo at iba't ibang mga motorcycle accessory. Naharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 10883 o carnapping at anti-fencing law. Inilunsad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang paggamit ng ClearBot, isang solar-powered artificial intelligence robot na kayang maghakot ng basura sa mga daluyan ng tubig sa Kamaynilaan.
Idinemo ang paggamit ng Clearbot sa San Juan River na isa sa mga prioridad ng DPWH na malinis mula sa heavy siltation. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, bahagi ito ng pinalawak na inisyatiba ng lungsod para sa decongestion ng ilog na nagsisilbing tagasalon ng tubig mula sa Quezon City at Maynila. Ibinida rin ng MMDA at LGU na zero emission ang Clearbot na 100% electric, solar-powered at may kapabilidad din sa waste tracking gamit ang artificial intelligence. Nauna nang sinimula ng LGU ang pagbaklas sa ilang kabahayan sa San Juan River bilang bahagi ng Oplan kontra baha ng national government. Sa ating lagay ng panahon, shear line at amihan pa rin ang nakakaapekto sa hilaga at silangang bahagi ng Luzon, habang localized thunderstorms ang maaring umiral sa nalalabing bahagi ng bansa. Makararanas ng kalat-kalat na ulan ang Cagayan Valley, Cordillera Region, Ilocos Region, Aurora at Quezon dulot ng dalawang weather systems. Bagaman magiging maaliwalas ang panahon sa nalalabing bahagi ng bansa, ay asahan pa rin na anumang oras ay makararanas ng biglaang ulan na siyang dulot ng localized sa thunderstorms. Samantala, ayon sa Pag-asa, mas malaking bahagi na ng Luzon ang maaapektuhan ng amihan na pagdating ng linggo, kung kaya asahan ang mas malamig na panahon. Ang ating umaga at gabi ay mayroong parehas na tig-12 oras sa isang buong araw. Minsan umahaba ang umaga natin o ang ating gabi dahil sa pagbabago ng ikot nito. Pero alam nyo ba na may lugar sa mundo kung saan inaabot pa ng buwan na walang gabi at halos wala na ring umaga? Alamin na this, ano nga ba ang polar night at polar day? Ang polar night at polar day ay isang fenomena na nangyayari malapit sa Earth's pole. Dulot ito ng pag-tilt ng Earth sa axis nito, kung saan ang mga lugar sa itaas at ilalim ng horizon ay nakararanas ng matagalang pagdilim o kaya naman ay pagliwanag. Ang polar night ay ang period tuwing winter kung kailan ang mga lugar malapit sa North Pole ay nababalutan ng dilim sa loob ng ilang araw o kung minsan ay inaabot din ng ilang buwan. Polar days naman ang nangyayari sa mga lugar na malapit sa South Pole kung saan diretso dito ang sikat ng araw. Nangyayari ang mga ito base sa pag-ikot ng Earth sa paligid ng araw. Dahil sa tilted o tagilid ang Earth kung kaya ilang regions ay nasa anino ng araw habang ilan naman ay bilad naman sa sikat nito. Bagaman walang masyadong epekto ang polar days at nights sa South Pole dahil walang masyadong nakatira sa Antarctica, pero may epekto naman ito sa normal na pamumuhay sa mga bansang malapit sa North Pole. Sa Northern Alaska halimbawa, na mas malapit sa pole, ang kadiliman ay tumatagal ng 2 buwan. Nitong Nobyembre, huminto ang araw sa pagsikat at inaasahang sa January pa sa susunod na taon, sila ulit makakaranas ng umaga. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Nang dahil sa tumataas na tensyon sa pagitan ng Cambodia at Thailand, umabot na sa higit 500,000 katao ang naghahanap ng ligtas na lugar sa harap ng nagbabadyang digmaan. Habang namataan naman sa China ang 2 bomber planes mula Russia at China na isang pagpapakita umano ng kanilang lakas puwersa. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Thailand at Cambodia, umabot na sa migit 500,000 katao ang nagtatangkang maghanap ng saklolo at mas ligtas na lugar, bunsod umano na tumataas sa tensyon sa pagitan ng 2 nabanggit na bansa. Yan ay bunga pa rin ng pinag-aagawang teritoryo sa border ng 2 bansa na dati na pinagkasundo ni US President Donald Trump sa pinirmahan na peace plan ng ASEAN Summit. Ngunit matapos lamang ilang linggo ay nag-akusad muli ang 2 bansa sa pagsuway nito, bagay na nagkaroon ng sagutan ng mga pag-atake na matatandang nagpakawala ng airstrikes ang Thailand nito lamang Lunes. Samantala, nagdesisyon naman ng Cambodia na mag-withdraw ng lahat ng kanilang mga atletang delegado sa nagaganap na Southeast Asian Games sa Thailand para sa kanilang seguridad. Sa iba pang balita, naka-alerto naman ngayon ng Japan matapos mamataan ang 2 strategic bomber planes na mula sa Russia at China na nagpapatrolya sa bahagi ng Miyako at Okinawa Islands. Kaya naman dahil dito, nagpalipad na rin ng fighter jets ng Japan para i-monitor ng sasakupang airspace na kalaunay nagsisunuran na rin ang iba pang fighter planes ng China.
Ayon kay Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi, isa raw nitong malinaw na pagpapahiwatig mula sa China at Russia ng kanilang sandatang lakas na may tuturing na banta sa kanilang national security. Samantala, may mga ulat din ng South Korea na namataan din ang Russian-Chinese joint flight na pumasok din sa kanilang air defense zone. At yan ang mga nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng showbiz, dasalang hiling ng aktres na si Rufa Gutierrez para sa kanyang amang si Eddie Gutierrez. Ang veteranong aktor nasa Singapore para magpagamot. Ang mga detalye sa report ni Showbiz Angel. Sumailalim sa kanyang unang spinal procedure ang 83-year-old veteran actor na si Eddie Gutierrez. Ito ang ibinahagi ng kanyang anak na si Rufa, kasama ang inang si Annabel Rama at kapatid na si Raymond sa Singapore kung saan nagpapagamot ang ama. Sa Mount Elizabeth Hospital anya ay sinagawa ang naturang procedure sa batikang aktor. Dasal naman ang hiling ni Rufa para sa paggaling ng kanyang daddy. Special mention din sa post ang mga Pinoy nurse na nag-aalaga sa aktor. Sa huli, nagpaabot ito ng mensahe ng suporta sa lahat ng mga may kinakarap ding pagsubok ngayong Kapaskuhan. Una rito, nang mausisa sa isang event, sinabi ni Annabel Rama na wala raw munang big party ngayong Christmas at focus muna siya sa pag-aalaga ng asawa. Agad namang bumuho sa mga komento ng love and prayers at get well soon messages para kay Eddie Gutierrez. Kung matatandaan, taong 2018 nang sumailalim naman ito sa isang knee surgery. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan sa aming pagbabalik, DOTR may pamaskong libreng sakay sa LRT at MRT mula December 14 hanggang December 25. Sa MBC TV Sports, De La Salle University men's basketball team naka-first blood sa UAAP Finals kontra University of the Philippines. At sa Hoy, bawal yan na pagsusuot ng maskara o headgear na magtatago sa pagkakakilanlan na bawal na sa Maynila. Yan at maraming pang iba dito lamang sa MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, sinimulan na ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa isyu ng pang-aabuso sa Letter of Authority. Todo depensa naman sa isyu si dating BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. Alamin natin ang live report mula sa Senado ni Raymond Dadpaas. Laki Raymond. Todo depensa si dating BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. sa paggamit ng mga tao ng BIR sa Letter of Authority o LOA para makakolekta ng dagdag na buwis. Sa kanyang pagharap sa Senate Blue Ribbon Committee, sinabi ni Lumagi na sa kanyang pag-upo na commissioner noong 2022 ay isa ang LOA sa kanyang pinagtuunan ng pansin. Paliwanag ng dating commissioner ay millions ang mga business taxpayers sa Pilipinas, hiwalay pa ang mga registered taxpayers. Sabi ni Lumagi, sa dami ng mga business taxpayers ay less than 1% ang naisyuhan ng LOA na nagresulta naman sa 3% na koleksyon ng buwis at 97% ay voluntary tax payment. Paniwala ng dating commissioner dahil sa agresibong kampanya laban sa mga tax evaders ay voluntaryo lang nagbabayad ang mga taxpayers. Narito si dating BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. To put things into perspective, millions po ang business taxpayers. Million po ang business taxpayers, and then more than that yung mga registered taxpayers, not just the business taxpayers. And ang nai-issuehan po ng LOA ay less than 1% of registered business taxpayers, which result in more than 3% of the total collections. And kung titingnan pa po natin, ang total, ang less than 0.20% ang nai-issuehan ng LOA compared with the total registered taxpayers. Again,
less than 0.20% ang nai-issuehan ng LOA. For again, if you compare it with the registered business taxpayers, it's less than 1%, which again results into more than 3% collection for the goal, Mr. Chair. Si dating Commissioner Romeo Lumagi Jr. Siya ang nagpatupad ng major digital transformation sa magitan ng online registration and update system o UROS. Ipinatupad ang Run After Fake Transactions o RAF campaign. Nagtayo ng special task forces kontra sa illicit cigarettes at vape products, investment scams at under-declared assets na resulta sa milyones na collection sa buwise. Dahil sa mga reformang kanyang ipinatupad ay nakakuha ng 2.85 trillion pesos na koleksyon noong 2024, 2.32 trillion mula January hanggang September 2025. Kaya't ito ang dahilan kung kaya't siya ay tumanggap ng mga awards kaya ng Visionary Leader Award na ibinigay sa kanya ng Philippine Institute of Certified Public Accountants o PICPA ng Cebu. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa Senado, maraming salamat, Lakay Raymond Dadpaas. May alok na libreng sakay ang Department of Transportation para sa lahat ng pasahero ng Light Rail Transit o LRT Lines 1, 2 at Metro Rail Transit o MRT Line 3 mula December 14 hanggang December 25. Ito'y bahagi ng programang 12 Days of Christmas ng DOTR na ibibigay sa iba't ibang sektor simula sa weekend hanggang sa araw ng Pasko. Ang good news ay inanunsyo ni DOTR Acting Secretary Giovanni Banoy Lopez ng pangunahan nito ang paglulunsad ng exterior lighting ng mga istasyon ng MRT3 sa GMA Kamuning. Ang mga sumusunod na grupo na magkakaroon ng libreng sakay bawat araw mula December 14 hanggang December 25 ay ang mga sumusunod. December 14 para sa mga senior citizens, December 15 para sa mga estudyante, December 16 para sa mga overseas Filipino workers o OFWs at kanilang mga pamilya, December 17 para sa mga guro at mga health workers, December 18, persons with disabilities o PWDs at mga kalalakihang pasahero. At December 19, government employees. December 20 naman for female passengers. December 21 para sa mga pamilya regardless of number of families. December 22, solo parents and mga miyembro ng LGBTQIA+ community. December 23, ang pribadong sektor at mga empleyado nito at pati mga house helpers. December 24, uniform personnel, veterans and their families, at sa araw ng Pasko, December 25, para sa lahat ng mga commuters. Samantala, naabo ng apoy ang aabot sa 7 kabahayan sa Bacolod. Wala namang nasugatan mula sa insidente. Ang oyan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Umabot sa 7 kabahayan ang nasunog sa Procalatsutsi, Burgos, Locsin Street, Barangay 9, lungsod ng Bacolod. Ayon kay Bacolod City Fire Marshal Superintendent Jimmy Masip, hipe ng Bureau of Fire Protection Central Fire Station, nagsimula ang sunog sa pangalawang story ng bahay ni Roberto Maligdong at mabilis na kumalat sa iba pang mga kabahayan. Dagdag pa ni Masip, totally damaged ang bahay ni Russell Cabrillos, Alice Ligaspe, Ramil Maligdong at Kagawad Lina Salvacion, habang partially damaged naman ang bahay ni Joy Puerte at Ferdinand Daliba. Wala namang nasugatan sa nasabing sunog, subalit apektado ang 20 mga pamilya na may 41 na mga individual. Ang Procalatsutsi, Barangay 9 ang nailista bilang red zone area base sa datos ng Bureau of Fire Protection sa lungsod ng Bacolod. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Kulong ang isang 34 anyos na binata na residente ng Purok 2 Barangay Amang Kusiling, Bayangbang, Pangasinan matapos itong masakote sa anti-drug by bust operation ng PNP. Batay sa ulat ni Bayangbang Chief of Police Lieutenant Colonel Romel Bagsik, alas 9 ng umaga ay sinagawa ang operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit kasama ang mga tauhan ng 105th Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 1 sa pakikipag-ugnayan sa PDEA Regional Office 1. Isang nagpanggap na buyer gamit ang mark money. Binentahan ng suspect ng isang plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu at agad siyang inaresto. Nang i-body search ang suspect na kumpiska rito ang isang plastic sachet ng shabu at ang mark money. May kabuang timbang na 2.8 grams ang illegal na droga na nasamsam sa suspect na nagkakalaga ng 19,040 pesos. Kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang inihahanda ng mga investigador ngayon laban sa suspect upang maisampa sa opisina ng Provincial Prosecutor's Office sa San Carlos City. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa NBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, arrested una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inaresto ng mga pulis sa Calbayog City sa Samar ang isang babae ng sampahan nito ng kasong Cybercrime Prevention Act na tumutukoy sa pagpapakalat o mapanuring pahayag o akusasyon na nakakasira sa reputasyon ng isang tao. Ang akusado inaresto ng Tinambakan Substation Police sa pangunahan ni Police Executive Master Sergeant Omar Moktaaba. Ayon sa report ng PNP Calbayog, ang naaristo ay kinilala sa kanyang alias na si Kat, 27 taong gulang, high school level, walang trabaho at residente ng Barangay San Joaquin, Calbayog City sa Samar. Ang nasabing akusado, may standing warrant of arrest dahil sa paglabag sa Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 na inisyo naman ni Judge Manasi Sumayo Bastes, ang presiding judge ng RTC Richel Region Branch 31, Calbayog City sa Samar, Pichado December 3, 2025 matapos nasampahan ng kaso dahil sa nasabing akusasyon ng paninirang puri. 10,000 piyansa na nasabing kaso para sa pansamantalang kalayaan ng nasabing akusado. Dinala ito sa Calbayog City Police Station at ituturn over sa korte. Mula sa MBC TV Network News, RH34, Jane Galit Bantayan ng TCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nabalot ng kontrobersya ang pinakabagong kautusan na nilagdaan ni Manila Mayor Isko Moreno Domagoso na tinatawag na Anti-Balaclava Ordinance. Sa ilalim ng ordinansa, ipinagbabawal na ang pagsusuot ng balaclava, face mask at mga headgear na magkukubli ng pagkakakilanlan sa mga pampublikong establishmento. Ang iba pang nilalaman ng ordinansa, tinutukan ni Dustin Bayog. Bilang karagdagang security measure sa lungsod ng Maynila, ipinagbabawal na ang pagsusot ng maskara at katulad na head accessory sa loob ng commercial at government building alinsunod sa Anti-Balaclava Ordinance na nilagdaan ni Mayor Isko Moreno Domagoso. Sa ilalim ng Ordinance No. 9134, hindi na pahintulot ang makapasok ng pampublikong establishmento ang mga naka-helmet, naka-face mask, naka-balaklava, gayon din naman naka-hoodie na magkukubli ng kanilang pagkakakilanlan. Saklaw ng direktiba ang mga motorcycle rider na hindi naman nagmamaneho o nakatambay lamang sa meskinita, parking lot at tabing kalsada. Maituturing na rin paglabag ang hindi pag-alis ng maskara o headgear kahit ito'y pinag-utos na ng otoridad. Exempted naman sa anumang pananagutan ang pagsusot ng medical mask, lalo na sa mga may malubhang karamdaman o hindi naman kaya sa panahon ng public health emergencies tulad ng pandemya. Nirerespeto rin ng ordinansa ang mga reliyon na kinakailangan gumamit ng head accessory bilang bahagi ng kanilang pananampalataya. 1,000 ang multa sa unang offense, habang aakyat ito sa 3,000 sa ikalawang offense. Sa ikatlo at sa mga susunod pa mga paglabag, tataas na sa 5,000 ang multa na may kasamang kulong na 15 araw at posibleng pagbawi ng lisensya kung motorista man ang mahuhuling lumabag sa batas. Kaya kung mayroon pa kayo nakikitang ipinagbabawal na akto o mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa mundo ng basketball, isang hakbang na lang patungo sa kampyonato ang De La Salle University matapos ang nail-biting na laban sa
Game 1 kontra University of the Philippines sa UAAP Season 88 Men's Basketball Finals. Ang mga pangyayari sa report ni Matchpoint, Mili Borja. One win away na lang ang De La Salle University patungo sa kampyonato matapos talunin ng University of the Philippines with 74-70 final score sa Game 1 ng UAAP Season 88 Men's Basketball Finals noong Miyerkules sa Mall of Asia Arena. Nagpasok si Jacob Cortez ng isang mahalagang 3-pointer sa huling 30 seconds ng laro na nagselyo ng panalo ng Green Archers. Bago ito, halos buong laro ng nasa likod ng Lasal habang umabante ang Fighting Maroons. Nauna ang UP at 68-65 sa huling 5 minutes and 28 seconds ng laro bago makapagbukas ng rally ang Lasal sa pamamagitan ng isang Mike Phillips dunk. Nagtapos si Cortez na may 21 points, 4 na rebounds, 2 assists at 1 steal. Nag-ambag din si Doy Dungo ng 15 points habang siyam naman kay Kian Baklaan. Sa linggo, may chance ang Green Archers na tuluyang makuha ang kampyonato habang pagkakataon naman ito para sa Fighting Maroons na extend ang laban at madepensahan ang titulo. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Huwebes. Partner, meron na lamang tayong 14 days, 14 na araw. Damandam ako yung traffic kaninang umaga. Ako din. Ang daming truck ngayon. Parang very unusual. I-deliver kasi nila lahat ng mga order nyo. Ang daming, lalo bukas Online 12, order. 12. Yung mga pahabol na para sa mga inaanak, ayan na. Sana umabot bago mag-25. Yes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas araw ng Biyernes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.